Ayan, so welcome back po no dito sa Denrica Doy TV Sports at Happy New Year no. Welcome back to the ball game. Ito pong ating unang content okay sa taon na ito. At ang ating pong pag-uusapan ay nandiyan na. Aba, dating draft pick ng Barangay Ginebra na big man, nasa TNT na. Paano nangyari yan? At ito po, ng ating susunod na gusto itapik dito no. Power forward position po nalusaw na no. Unti-unting nawawala na at wala na nga po no sa ibang mga kupunan at makapa-shoutout. Okay? So bago po yan, nako, hindi po natin inabot ang 11K bago magsara ang taon. Pero ito pong 2025, I'm sure aabot na po tayo dyan. No? Kung hindi pa po kayo subscriber, makisali na po kayo. No? Be part of 11K subscribers ng Doy TV Sports. Kung gusto nyo lang naman. Anyway, so yun na nga po, dito na kagad tayo sa topic. No? Malamang na-intrigue kayo dyan. Or alam nyo na rin kung bakit, no? Sa mga sumusubaybay po sa Barangay Ginebra. Bakit nangyari yan, no? Biruin nyo, ang dami pong nagka-clamor ng big man para sa barangay, di po ba? Kaya nga po, si Carino, makailang beses na pong naiintriga. At tinatanong nyo ako tungkol dyan kung siya po ba ay talagay pupunta sa Barangay Ginebra via trade. At ilang pa pong mga trade na pinagdidesisyonan ng mga fake news vloggers, no? Pero yun yung pati yung nananahimik na sentro ng Meralco dinadala sa barangay. Tapos si Stan Harden gusto nilang ibalik. Ganun din po itong si si Greg Slaughter. At ito nga po si Brown din gusto rin nilang dalhin sa Ginebra. So di na po matapos-tapos no. At ito mababalitaan natin ang big man ng Barangay Ginebra napunta lamang ng walang kapalit dito sa TNT. Paano nangyari yan? Okay. So, well, siya po yung na-drop no. 12 pick overall. Diba? First round ng Barangay Ginebra. At dinescribe nga yan as little Joe kick, no? Dahil sa size niya. At parang magiging European style center ito. No? Pero hindi nga po to nakapirma sa barangay, di ba? Then he end up sa tawag dito, napunta sa Blackwater no as practice player. At maganda nga po ang tawag dito nung in-interview yung dating coach nila na si Ariel Van Guardia. Maganda daw ang performance sa practice pero hindi pa rin nakapirma dyan. Until siya po ay napakilala dyan sa TNT Tropang Giga. No? So yun nga po. Wala naman ko po nang may gusto sa kanya. Kaya kinuha siya ng TNT as practice player po as per Chat Reyes. No? So nadyan siya at wini-workout nga po yung conditioning. No? At sa height niya kasi talaga guys, malaki ang pwedeng, may tira daw sa labas yan Kaya nga nabanggit na parang joke kick yan. Di natin alam anong nangyari sa practice. Siguro hindi niya na-meet yung expectations ni Coach Tim Cone. Dahil sabi ko naman po sa inyo, kung big man po talaga yan, tag dito, kung naghahanap po talaga ang big man ng Ginebra, kapalit po talaga ni Japet yan. So I think hindi siya nakapasa sa mga qualifications na sang-ayon po sa, alam mo yun, para sa Barangay Ginebra. No? So that's what happened. Kaya ngayon po, siya po yung binibuild as practice player. At kung bibigyan man po siya ng spot, papipermen siya ng kontrata, tsaka pa lamang po natin malalaman. Okay? Yan po si Holmbeast, no? So, he reminds me of James Walkfist, no? 6'10". Okay yung player na yun, no? Malaki yun, tapos may shooting sa labas. So, hindi po yung ganun na nangyari dito kay Holmbeast. So, abangan po natin ang development niyang player na yan. Okay, dito naman po tayo sa power forward na sinasabi ko na unting-unting nalulusaw. Kung matatandaan nyo po, meron po ako na sinabi sa inyo na gusto kong itapik, Locsin at ito pong si Marlo Aquino noong araw, diba? Power forward tapos sentro. Sa ngayon naman, modern day, meron po tayong Troy Rosario at meron din naman tayong Japet. Di po ba? So, ngayon, nabanggit ko na nalulusaw ang power forwards. Particularly sa NBA, nangyari na po yan. Di po ba? Kung mapapansin nyo po, ilan sa mga powerful forwards noon na naging sentro, dahil nga po sa pagbabago ng laro. Diba? Ang mga power forward ngayon at mga sentro ginagawa ng stretch. Ano po ibig sabihin yan? Sila po yung manggagaling sa labas, dapat po mayroon silang laro sa labas. They can shoot from the outside, perimeter, or mas maganda nga 3-point shooting, di po ba? Kaya nga po sa team katulad po ng Phoenix, di po ba? Na naging
sentro itong si Amari Stoudemire. At naging power forward naman po si Sean Marion kasi nga po labas ang laro eh. So maganda po naging kartada nila nung nangyari yan, di po ba? Talagang takbuhan sila. Talagang yan na po naging trending nun. Tapos sino pa ba ang nangyari ang ganyang klase na lineup? During the time po ni tawag dito ni kapatid po ni si Stan Van Gundy exactly sa Orlando Magic ng si Rashard Lewis na original position niya po is small forward pinaglalaro po as power forward, di po ba? So nakita nyo naman po nagagawa niya, talaga pong naiiwan po no yung mga power forward position talaga kasi nga po para silang para silang sentro pero forward ang laro nila, di ba? So ngayon unting-unti po nalulusaw na yan. Ngayon sa ating PBA, kung matatandaan nyo po meron tayong Locsin dati, di ba? Meron tayong Noli Locsin at meron tayong Marlo Aquino as sentro. Ngayon tignan nyo po nangyayari, no? Yung ating power forward nagiging sentro natin, di po ba? So si Troy pwedeng maging power forward at binabanggit niya na wing, di po ba? So pag sinabing wing, dapat may laro din sa labas yan. Tapos sentro at the same time. So yan po yung requirements sa ngayon. So kung ikaw ang laro mo lang talaga nasa ilalim ka lang lagi, no? Sa modern day basketball nire-require ka ng maging stretch 4. No? So, kung maaalala nyo, meron tayong mga sentro sa NBA, power forward sa NBA like Sean Kemp, Karl Malone, no? Na talagang malakas sa ilalim as power forwards. Ngayon, kung makikita nyo, power forward / small forward na sila or power forward or sentro. Nung power forward nagiging sentro. So, unti-unti, nag-fade na po yung power forward position, di po ba? So, kung mapapansin nyo si LeBron James, ang normally ang laro niya number 3, di ba? Nag-slide siya sa number 4, no? Para lamang makasabay sila. So ilan lang po 'yan, no? Sa mga ilang mga examples na nangyayari yan. Ganun din sa si Tim Duncan, di ba? Power forward / sentro, pero most of the time sentro nilalaro niya, no? At dito naman po sa sa Barangay Ginebra, si Troy Rosario, no, na kilalang naglalaro talaga ng sentro. Sabi nga maganda dahil pumabalik sa sa power forward position. Pero apparently ang nangyari nagbanggaan pong Barangay Ginebra at ito pong Magnolia, di po ba? Si Brownlee naging sentro, no? Naging power forward, di po ba? So ano pong ibig ko sabihin? Yun talaga pong laro ngayon, which is more on outside game, takbuhan, ilan na lang po, no, yung gumagamit ng traditional power forward. So dapat talaga versatile sila, no? Kung mapapansin nyo rin dati si Daniel Deponso na power forward, sentro nga ng San Miguel, di ba ba? Nagpa-practice siya as small forward. So yan na po kasi ang naging trend. Kaya po nabanggit ko dyan sa content na yan na nawawala na po ang posisyong power forward in a modern day basketball, di po ba? So ano pong masasabi nyo dyan? Agree po ba kayo? May comment na po kayo dyan, no? Sa ating napag-usapan na yan. Okay? So shoutout na po tayo, guys. So dito po tayo, no, sa ating huling greeting content, no? Salamat nga po pala sa mga nanonood, no? Maraming salamat po sa 500 na kataong nanood po, no? At sa mga nagkomento, no, katulad po na ito ni Sir Segundo Aurelio, no, na bumabati ng Happy New Year. Happy New Year po kay Sir Malyari Mascarinas na bumabati rin po, at si Robert De Guzman. Naku, maraming salamat po. Kung mapapansin niyo po, nahuhuli ang aking mga reply, no, kasi gusto ko po sa actual content ko po kayo re-replyan lahat, no. Ganun din po kay Sir Balbino Diala, si Sir Neil Ora, no, na salamat naman po, no. Well, siguro po di ko po alam sobrang busy na po talaga, at kung makauwi man ako mukhang hindi ko alam kung kailan. Di po ba? Salamat po sa invitation, sir, no? Salamat. Willie Bardahe, no? Maraming salamat. Kay Sir Bobby Cabading, maraming salamat din po. Gerald Castillo, Sir Alejandro Tronson, Gilbert
Podaca, no? Si Richard Cabato, ayan, si Sir Ray Nyangasca, no? Ito po, no, sabi niya, hindi biro na paghahanda ng ating Barangay Ginebra sa dating laban versus San Miguel nitong January 5. Ako'y naniniwala na kayang ipanalo ng ating pinakamamahal na team. So, yun po. Well, pag-usapan na po natin yan, no? Pag-usapan na po natin muli yan. Kaya nga po, agad tinapi ko na kagad yan dahil matagal pong usapan tungkol dyan, di po ba? So, salamat po. Ganun din kay Minerva Jarba, no? Happy New Year din po. Kay Wenceslao Hapon, no? Maraming salamat po, no? Andresito Alantaso, maraming salamat po. Kay Adrian Legado, salamat po, no? Oy, salamat po, no? The Best Blogger dahil totoong content. Oy, salamat po. Maraming salamat. Kay Lope Bucalos, no? Happy New Year. June Monton, salamat po. Kay Renren Hermosa, maraming salamat po. Kay Alineo Garcia, maraming salamat, no? Yes, more subscribers to come. Salamat po. Kay Felix, Sir Felix, maraming salamat. Kay Alineo Garcia ulit, maraming salamat. Kay Ma'am Irene Quilles, maraming salamat. Kay Buenapista Jinggoy, maraming salamat, no? At dito po kay Ma'am Maharot, maraming salamat. At sa lahat po ng patuloy na nanonood, no? Sir Ramil Gonzaga, nabanggit ko po ba kayo? No? Si MC Derek, no? At ito pong si nakalimutan ko. Pasensya na po talaga kasi sobrang dami po talaga, no, na bumabati. Maraming salamat sa inyo. So yun lamang po at magkita-kita tayo sa next content dito lamang sa Denrica Adoy TV Sports muli. Maraming salamat po at stay safe po kayong lahat. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.